Matapos ang lahat ng unos at mga luhang pumatak, sa wakas ay narito na tayo sa bukang liwayway ng bagong buhay ni Calix at Lara. Isang buhay na puno ng pag-asa, mga halakak ni isang batang si Katie at ang napakagandang balita ng panibagong anghel na darating sa kanilang pamilya. Pero hindi matatapos ang kwento natin nang walang mga sorpresang magpapatibok ng inyong mga puso. Mula sa isang hindi malilimutang proposal sa parke hanggang sa pag-aayos ng kanilang pinakahihintay na kasalan. Masasaksihan natin ngayon kung paano nagbagong mga dating magkaaway tungo sa pagkakaunawaan, ang pagbabalik ng saya, ang pag-abi ng mga damdamin at ang patunay ng tunay na pamilya hindi lang nabubuo sa dugo, kundi sa pagtanggap at pagpapatawad. Handaan yung mga ngiti, mga kasummer. Ito ang part 46, ang ating masayang pagdiriwang ng buhay at pag-ibig. Tara, simulan na natin. Maaga pa lang ay abala na si Calix sa kusina. Nakasuot ito ng apron at seryosong nagpiprito ng bangus habang may sinangag sa kalan. Malakas ang amoy ng pritong isda. Pumasok si Lara na kagigising lang, nakaduster at inaantok pa. Paglapit niya sa kusina, bigla siyang napasinghap. Kunot noo siya habang hawak ang ilong. "Calix, ano ba yung niluluto mo?" Ang baho!" Napalingon si Calix. Napakamot ng batok. "Daing na bangus. Special yan. Paborito mo to, hindi ba? Masarap to, promise." Ngunit habang papalapit siya, napakapit siya sa counter parang umiikot ang paligid. "Lara, oo teka, ano nangyayari sa'yo?" Ani Calix na nag-aalala. Hindi na siya nakasagot sapagkat sumugod siya sa lababo at nagsimulang magsuka. Agad na lumapit si Calix. Hawak ang buhok niya para hindi mabasa habang hinahagod ang likod niya. "Lara, okay ka lang ba? May sakit ka ba? Anong nararamdaman mo?" Natatarantang sabi ni Calix. Huminga siya ng malalim, pinahid ang luha sa gilid ng mata at umupo sa isang silya. "Hindi ko alam. Bigla lang akong nahilo tapos sumama yung pakiramdam ko." Tahimik na nagkatinginan ang dalawa. Kita sa kanilang mga mata ang parehong iniisip. "Lara, hindi kaya?" Nangiting sabi ni Calix. "Buntis ako?" Ani ang napalunok. Pareho silang natahimik, kapwa kinakabahan pero may halong kislap ng pag-asa sa mga mata. Nagdesisyon silang magpunta na sa ospital upang makatiyak. Hawak-hawak ni Calix ang kamay niya habang nakaupo sila sa waiting area ng maternity clinic. Hindi mapakali si Calix. Bumitaw to sa kamay niya at pabalik-balik ang lakad. Halatang kinakabahan. "Bakit ang tagal? Dapat kanina pa tayo tinawag." "Lara, kung buntis ka nga, ibig sabihin, relax ka lang Calix. Hindi pa naman sigurado. Baka stress lang ito o pagod." Umupo si Calix sa tabi niya, mahigpit ang hawak. "Pero kung totoo, Lara, parang hindi ko alam kung matatakot ako o matutuwa. Pero ang sigurado ako, gusto ko sa tabi mo sa lahat ng oras. Hindi ko ma-imagine na wala ko sa tabi mo habang nagdadalang tao ka kay Katie. Habang buhay kong pagsisisihan na wala ko sa tabi mo ng panahong yun. Marami kang pagkakataon para bumawi. Ang mahalaga, kasama ka namin ngayon." Tumunog ang bell, lumabas ang nurse at tinawag ang pangalan niya. Magkahawak pa rin ang mga kamay nila na pumasok sa consultation room. "Good morning. Ginawa po natin kanina ang test. Nandito ng resulta." Halos hindi sila huminga habang binubuksan ng doktora ang envelope. "Congratulations! Positive ang pregnancy test. You are about 5 weeks pregnant." Napatakip ng bibig si Lara. Napaluha agad. Si Calix naman ay parang natulala. Ilang segundo bago tuluyang ngumiti ng napakalaki. Tumayo siya at mahigpit na niyakap si Lara. Hindi alintanang doktor na nakatingin. "Magkakaroon na tayo ulit ng anak. Calix, ang daming nating pinagdaanan pero isa ito sa pinakamagandang regalo." Nagpatuloy sa pagtulo ng luha niya habang hinalikan si Calix ang noon niya. Mahigpit na yakap na puno ng pag-ibig at pangako. Masayang umuwi si Calix at Lara mula sa ospital. Hindi muna nila sinabi agad ang resulta. Nais nilang ihanda ang moment para kay Katie. Nasa salang bata, abala sa pagguhit ng mga bulaklak sa kanyang sketchpad. Lumapit si Calix, umupo sa tabi ng anak. "Katie, may gusto kaming sabihin ng mommy Lara mo." Tumingin ang bata at nakakunot ang noo. Tinisid niyang kamay ni Katie. "Anak, may bagong darating sa buhay natin. Hindi na lang tayo tatlo." "Ha? Ibig sabihin, may aso o pusa?" Anitong lalaki ang mata. Umiling si Calix. Sabay haplos sa buhok ng anak. "Hindi anak. Mas special, magkakaroon ka na ng kapatid. Magiging ate ka na."
Sandaling natigilan si Katie sa kadahan-dahang lumaki ang ngiti nito. Tila unti-unting naunawaan ng nadinig. Talaga? May baby na tayo? Magiging Ate Katie na ako? Anitong tumatalon sa tuwa. Oo anak, naluluhan niyang niyakap ang anak. Promise mommy, daddy, akong tagabantay sa bata. Of course anak, ikaw magiging best ate sa buong mundo. Ani Calix, ikaw at ang parating na kapatid mong dahilan kung bakit magiging buo ang pamilya natin. Mahal namin kayo, aniyang naiiyak pa din. Magdidrawing ako ng baby natin. Masayang sabi nito. Nagtawanan sila, sabay nagyakapan at punong-puno ng pagmamahalan at pangarap para sa bago nilang pamilya. Pagkatapos ng masayang balita sa pamilya, nagpasaya sina Calix at Larang ipakilala si Katie, kina Lolo Matias at Don Ricardo. Pagpasok nila sa malawak na sala, naroon ang dalawang matanda at naghihintay. Humawak si Katie sa kamay ni Lara. Medyo nahihiya. Lolo Matias, Dad, may gusto akong ipakilala sa inyo. Siya si Katie, anak ko. Napatingin sina Lolo Matias at Don Ricardo. Maluwag ang ngiti ng mga to. Diyos ko, Calix, napakagandang bata ng apo ko. Sa wakas, nagkita na din tayo. Nanginginig ang luha ni Lolo Matias habang hinahaplos ang pisngi ni Katie. Apo, ako si Lolo Matias. Matagal kitang hinintay. Hello po, Lolo Matias. Nakangitit kumaway si Katie. Biglang napaluhod si Don Ricardo para magpantay sa bata. Hindi ito mapigilang lumuha. Katie, ibig sabihin na po kita? Daddy, ako ng daddy mo. At ikaw ang unang batang magpapaalala sa akin na may pagkakataon pa akong bumawi bilang ama kay Calix at bilang lolo sa'yo. Dahan-dahan siyang niyakap ni Katie. Daddy po ni daddy? Oo, apo, ako ang daddy ng daddy mo. Kaya akong lolo mo. Bakit dalawa kayong lolo ko? Nagtawanan sila. Maswerte tayo, hindi lang dahil nanatiling matatag ang Megawide, kundi dahil may bagong pag-asa at bagong henerasyong darating. Hinatak ni Katie sina Lolo Matias at Don Ricardo sa mesa na may drawing nito. Pinakita ng bata ang guhit ng pamilya nila. Mommy, Daddy at ang baby sa tiyan ni Lara. Napangiti ang dalawang matanda habang binibida ni Katie ang drawing. Teka, bakit may isang bata sa drawing mo? Kasi po may bagong baby po na darating mula sa langit. Magiging ate na po ako. Nagkatinginan sina Lolo Matias at Don Ricardo at sabay na nagsalita. May baby number 2 na ba? Tumango silang dalawa. Si Calix at nakaupo si Calix sa sofa. Hawak ang telepono at kausap si Luther. Bro, sana nandito ka bukas. Malaki ang parteng mo sa lahat na nangyari sa buhay namin ko. Pero naintindihan ko kung hindi ka makakauwi. Alam kong busy ka. Pasensya na Calix, hindi ako makakabalik agad. Nasa France ako para i-finalize ang branch ng perfume business. Pero tandaan mo, kahit na wala ako dyan, buong pusong suporta ko. Gawin mo yan para sa pamilyang bubuin mo, anang kaibigan sa kabilang linya. May halong lungkot at tuwa ang tinig nito. Salamat Luther, I'll make sure na magiging special ng proposal para sa babaeng pinakamamahal ko. I'm happy for you bro. Ikaw, kailan ka maghahanap ng babaeng pakakasalan? Baka akala mo bumabata ka. Hindi hinahanap ang pag-ibig, kusang dumarating. Saka, ang dami kong reserba, wag mo kong alalahanin. Himig biro nito. Bro, iba kapag mahal mo talagang kasama mo, tapos bubuo kayo ng pamilya. Priceless yung saya. Sige bro, tama na yan. Inggitin mo pa ako. Anitong natatawa. Niyaya ni Calix si Lara na mag-date sa parke. Nakaupo sila sa bench habang kumakain ng fishball. Mr. CEO, fishball lang palang makakapagpasaya sa'yo matapos ang nakakapagod na meeting kanina. Nakangiti siya upang itagong kaba. Tinusok ang fishball sa kapatinabot kay Lara. Kapag ikaw ang kasama ko, lahat ng bagay nagiging special. Biglang tumugtog ng malakas ang musika. Nagulat si Lara na magsimulang isang grupo ng mga kabataan sa gitna ng parke. Isang flash mob dance na unti-unting pinalibutan sila. Calix, ano to? Fiesta ba o may shooting? Ani Lara na naaliw kasi kapanahunan nila ang tugtugin. Hindi siya sumagot. Biglang tumayo si Calix, nilakad sa gitna ng mga sumasayo at nakisali. Ha? Ano to Calix? Napamulagat si Lara. Agad tong napahagalpak ng tawa nang makitang seryoso pero napakagaling niyang mga galaw. Hawak nitong tiyan sa kakatawa, ngunit may luha sa gilid ng mata.
Hindi pa natatapos ang sorpresa. Lumapit si Katie, kumaripas ang takbo papunta sa gitna at sumali rin sa sayawan. Sumabay ang anak sa kanyang galaw. Energetic at cute na kitignan ng bata. Nagpalakpakan at nag-video sa cellphone ng mga tao sa paligid. Wah, ang galing nila! Sigaw ng mga manunood habang umiikot at nagtatawanan sina Calix at Katie. Napahawak si Lara sa dibdib niya. Hindi makapaniwala. Kakaibang saya ang puso niya sa nakikitang closeness ng mag-ama. Pagkatapos ng finale ng sayaw, biglang tumahimik ang lahat. Lumuhod siya sa harap ni Lara. Pawis at hinihingal pero may ngiting hindi matatawaran. Lara, we've been through so much. Alam ko marami tayong pinagdaanan at halos mawala ng pag-asa. Pero sa huli, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Kaya ngayon, sa harap ng lahat ng mahal natin sa buhay, nangangako ko ng pag-ibig na walang hanggan. Nalaki ang mata ni Lara, napasinghap. Lara, you're my greatest fight and my greatest love. Will you marry me again? Aniyang hawak ang maliit na kahon ng diamond ring. Lumapit sina Katie, Lolo Matias at Don Ricardo, Casey pati na si Tatay Sandro at Nanay Mel. Kumpletong pamilya nila. Nakapalibot sa kanila, lahat ay nakangiting saksi sa masayang sandali. Tumulong luha sa mga mata ni Lara, tumingin siya sa paligid. Sa mga magulang niya, kay Katie na excited at sa dalawang matandang tuwang-tuwa. Mommy, say yes na! Sigaw ni Katie. Yes, Calix. A million times yes. Aniyang tumatawa habang umiiyak. Hiyawan ang lahat. Tumayo siya, nanginginig pang kamay habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Lara. Pagkatapos mahigpit silang nagyakap. Salamat Lara sa pagkakataong muli at sa pagmamahal na hindi mo sinuko. Lumapit sa kanila si Katie, yumakap sa kanilang dalawa kaya pinagsaluhan nilang isang perfect family hug. Sa gilid hindi maitago ni na Lolo Matias, Don Ricardo, Casey, Tatay Sandro at Nanay Mel ang kanilang emosyon. Puno ng luhang mga mata nila, ngunit ligayang nangingibabaw. Ito ang bunga ng lahat ng hirap at laban. Isang pamilyang buo, bulong ni Lolo Matias. Nagpatuloy ang sayawan, mas masigla't masaya na para bang ang buong mundo'y sumasayaw para sa kanila. Tahimik na nakatayo si Santiago sa hindi kalayuan, nakapamulsa habang pinapanood ang masayang eksena habang nakakubli sa gilid ng malaking puno. Kita niya kung paano niyakap ni Calix at Lara si Katie. Kasabay ng palakpakan at hiyawan ng mga tao, may kirot sa dibdib niya pero pilit niyang pinipigil. Kasama niya si Jessa na nakatayo rin sa tabi niya. Nagulat pa siya na may dalang fishbowl ito sa plastic cup. Nagsimula nitong dumaldal habang nangumunguya. Hay nako boss, move on na po. Ang dami namang babae dyan. Sigurado po ako na may mga babaeng willing makipagsayaw sa'yo sa ulan. Matyaga sa kasungitan mo at hindi ka tatanggihan kapag nag-propose ka. Napakunot ang noon ni Santiago, hindi inaalis ang tingin kina Lara at Calix. Jessa, manahimik ka nga. Hindi ko hinihingi opinion mo, singhal nito. Excuse me po, concern lang naman ako sa'yo boss. Wala ka ng pag-asa sa kaibigan ko. Ang tunay ng pagmamahal ay mapagpareya. Baka mamaya pasukin ng masamang espiritong utak mo. Napahinga siya ng malalim, saka tumingin ng masama kay Jessa. Kung hindi lang kita kailangan sa opisina, sinalvage na kita. Pasalamat ka't magaling ka sa trabaho. Shut up, okay? Natameme si Jessa. Mabuti naman at mukhang natakot to. Napailing sa Santiago at muling tumingin sa masayang eksena sa parke. Nasa gitna pa rin ng saya sina Lara at Calix. Yakap si Katie habang nagsasayawan ang mga tao sa paligid. Hindi sinasadyang napatingin si Katie sa malayo at nakita nito ang pamilyar na figura. Uncle Santi! Uncle Santi! Malakas sa sigaw ni Katie. Nagulat sina Lara at Calix. Sabay na napatingin sa direksyong tinuturo ni Katie. Kitang-kita nila si Santiago na halatang hindi inasahang mapapansin. Katabi nito si Jessa na biglang natigilan at napalunok. Ay boss, nahuli ka na. Wala ka na pong choice. Kailangan mong lumapit. Bulong ni Jessa sabay tulak kay Santiago. Napilitang lumapit si Santiago. Halatang alanganin pero sa tindi ng sigaw at tuwa ni Katie, wala na siyang nagawa. Dahan-dahan siyang lumapit. Mabigat ang hakbang, ngunit pinipilit na maging maayos ang reaksyon ng muka. Pagdating niya sa harap ni Lara at Calix, pinakawalan niyang isang pilit ngunit magalang ng ngiti. Congratulations, Calix, Lara. Sabay tingin kay Katie. At ikaw, Katie, ang galing mong sumayaw ah. Tumakbong bata at niyakap si Santiago sa bewang. Masaya itong makita ang tiyuhin. Happy ako kasi nakita po kita, Uncle Santi. Ang saya-saya po namin. Nagkatinginan sina Lara at Calix. Lumuhod si Santiago para yakapin ang bata pabalik.
Oo, Katie, masaya ako para sa inyo. Sandali siyang tumingin kay Lara. May bakas ng lungkot pero malinaw din ng pagsukot pagtanggap. Tapos, inabot niyang kamay kay Calix. Congratulations, alagaan mo sila. Tinanggap ni Calix ang kamay ng kapatid. Ang simpleng pagkakamay na yon, bagamat puno ng bigat ay tandaan ng unti-unting pagbubukas ng pintuan para sa pagkakasundo. Nagpuntang lahat sa malapit ng restaurant upang kumain. Habang abalang lahat sa kasiyahan at masayang kwentuhan, muling lumapit si Santiago. Congratulations, Lara. Hindi ko nasabi kanina ng maayos. Masaya ako para sa inyo. Salamat, Santiago, sa lahat ng ginawa mo. Kung wala ka, hindi ko alam kung paano namin nalampasan lahat ng gulo. Hindi lang para sa akin, kundi para rin kay Katie. Utang na loob ko sa'yo yon. Napayuko siya saka huminga ng malalim. Alam mo, gusto kitang agawin kay Calix pero ngayon nakita ko kayong tatlo. Buo, masaya at kompleto. Napagtanto ko na wala na akong karapatan. Higit sa lahat, ayoko maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya niyo. Lumapit si Lara at marang hinawakan ng braso niya. Santiago, kaibigan kita. At kung ano man ang pinagsamahan natin, hindi mawawala yon. Huwag mong isiping talo ka. Kasi sa totoo lang, isa ka sa pinakamahalagang bahagi ng lahat ng pinagdaanan namin. Tandaan mo, nandito pa rin ako para kay Katie. Para sa inyo, huwag kayong mahihiyang magsabi. Ngumiti si Lara, bakas ang pasasalamat at paggaan ng loob. Nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tingin na puno ng pag-unawa at tuluyang pagsasara ng sugat ng nakaraan. Habang papalayo na si Lara para bumalik kina Calix at Katie, lumitaw bigla si Jessa na may dalang pinggan na puno ng pagkain. Ngiting-ngiti ito na lumapit sa kanya. Boss, nakaka-touch yung moment yung ni Lara para pong drama sa TV. Pwede ka nang isali sa MMK. Gusto mo ako nang gagawa ng sulat? Hindi siya sumagot. Pinagmasdan lang niya si Jessa saka napailing. Alam mo boss, bagay na bagay ka talagang kontrabida dati. Pero ngayon, bagay ka ng leading man. Kaso wala ka pang leading lady. Ay? Jessa, tumigil ka na lang at kainin mo yung pagkain mo. Bago ko ipokpok sa ulo mo yung pinggan. Anyang napabuntong hininga. Naubusan na siya ng pasensya. Sa sobrang inis, lumakad siya papunta sa kotse at iniwan si Jessa. Nakita pa niya ito humahabol ngunit hindi niya pinansin. Magkahawak kamay sina Lara at Calix, kapang may ngiti sa labi na dumating ang wedding coordinator sa mansyon. Sinalubong nilang isang babae na may dalang folder at laptop, ang kanilang wedding coordinator si Miss Luisa. Good afternoon, Mr. and Mrs. Toledo. I'm so glad to finally meet you both. Ready na ba tayo to plan the wedding of the year? Nakangiting bungad nito. Simpleng wedding lang po sana, pero meaningful ang gusto ko. Basta ako kahit saan, kahit kailan, basta sila lang makakasama ko. Dream wedding na yon. Namula siya tinapik si Calix sa braso. Ang sweet naman. Okay, so let's get down to the business. Una, venue. Do you prefer a church, garden, beach, or hotel? Nagkatinginan si Lara at Calix. Gusto ko sana open air, yung maraming bulaklak, simple pero romantic, pero gusto ko din sa simbahan, kung saan masaya si Lara. Doon din ako. Nagsusulat ng notes si Miss Luisa nang tumigil ito. Kung gusto po ninyo sa church ang ceremony tapos sa garden ng reception, possible po yan. Sa St. Joseph Parish, may katabing Grand Hotel na may pinakamagandang garden. Kaso pahirap ang makapag-book. Pero kung kilala po ninyo si Luther Esguerra, ang may-ari ay tsak na magiging maganda po ang venue. Yeah, I know him. Masyado po misteryosong perfume king ng bansa. Hindi ko pa siya nakikita. Sige, ako nang bahalang makipag-usap sa kanya. Consider it done. Ani Calix. Perfect. Now for the theme and colors. Habang tinatalakay ang mga detalye, nakikita ni Calix kung gaano siya ka-excited. Bigla siyang na-conscious sa titing ng asawa, napansin niyo ni Miss Luisa at napangiti. Sir Calix, para po mas gusto niyang titigan si Bride kesa makinig sa akin. Biglang natawa si Lara habang namumula. Tama ka, Miss Luisa, kasi kahit ilang beses ko siyang makita. Paganda siya ng paganda, hindi nakakasawang tignan. Grabe, hindi ako makakapag-focus sa meeting kung ganyan ka. Ani ang napapailing pero kinikilig. Habang inaayos ang listahan ng mga dapat gawin, dumating sina Lolo Matias at Don Ricardo. Lara, oo ka lang sa mga sasabihin ng dalawang matanda pero sa huli, ikaw pa rin ang masusunod, bulong ni Calix. Nakalatag sa mesa mga brochures ng mga wedding venues, sample invitations at mga design ng gown at suit. Umupo ang dalawa at nakataas ang kilay ni Lolo Matias habang hawak ang isang brochure ng 5-star hotel. Hindi pwedeng simple lang, apo. Kailangan ang grande. Ito ang kasal ng tagpagmana ng mga Toledo. Dapat sa pinakamagandang hotel sa syudad. Tama, maraming bisita kaya dapat world class. Susog naman ni Don Ricardo. Napating si Lara kay Calix. Halatang naiilang.
Lolo, Don Ricardo, hindi naman po kailangan na masyadong bongga. Mas gusto ko po sana na church wedding. Intimate, kasama lang ang pamilya at malalapit na kaibigan. Gusto ko po may cotton candy at ice cream booth. Tapos may bubble machine habang naglalakad si mommy at daddy. Biglang sabat ni Katie. Nagkatawanan ng lahat sa banat ng paslit. Mga kasummer, tunay ngayong walang makakatalo sa saya ng isang pamilyang buo. Nakita natin ngayong araw ng tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa laki ng kumpanya o yaman ng pamilya, kundi sa dami ng ngiti na binabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Mula sa nakakilig na proposal ni Calix, ang pagtanggap ni Santiago sa katotohanan, hanggang sa excitement ng nalalapit na kasalan. Pinapaalala nito sa atin ang pag-ibig ay laging nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At habang naghihintay tayo sa pagdating ng bagong miyembro ng pamilyang Toledo, naway maging aral din ito sa atin na sa gitna ng anumang hamon, basta't may pagmamahal at pagpapatawad, laging may magandang bukas na naghihintay. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa episode na to na puno ng pag-asa at bagong simula. Akong inyong narrator na si Miss Maria at ito ang Summer Chance TV. Hanggang sa muli nating pagkikita kung saan tutuparin na natin ang pangakong panghabang buhay. Maraming salamat po.